Magandang araw po sa inyong lahat. Sa video po ito, ipapakita ko sa inyo ang aking natapos na project. Ito po ay yung grahe ng aking sasakyan. Uunahan ko na po kayo, hindi ko po ito pinagyayabang at hindi ko rin po sinasabi na ganito ang gawin nyo. Ito po ay pinapakita ko lang sa inyo bilang ako ay napaproud sa sarili ko or natutuwa na ako ay nakapagpagawa ng ganitong project. Hindi ko rin po sinabi na ito inyong gayahin or inyong kopyahin sapagkat ito ay sarili kong plano lamang at nung gumawa. Kaya ganyan lang po ang itsura dahil yung budget natin ay tamang-tama lamang at hindi kalakihan. Ito naman po yung dating grahe natin na kung saan doon sa unang video natin pinakita natin na tinitibag ito, nilalagyan ng palitada, asintada, nirepaint at ngayon ito ikinabit na nga yung mga shelves. At nagpagawa rin tayo ng mga ilang piraso ng shelves dyan. Bumili rin tayo ng mga plywood syempre. At ngayon nga ito, nililinisan na natin, pinupunas yung alikabok dahil atin ang pupwestuhan ng ating mga paninda. Matagal-tagal din po pala kami naghintay dyan, halos 1 linggo rin bago matapos yan dahil yung nagkabit ng clear glass sa harapan ay sobrang tagal din na pabalik-balik. Shout out sa iyo kuya. Wala akong masabi. Kasi inunti-unti mo ang pagpagawa niyang ating clear glass na yan. Gustong gusto na namin makalipat pero ikaw ay parang ayaw mong madali yung trabaho mo na kinuha namin sa iyo. At eto nga December 8, Friday ng gabi yan ay pinunasan ko ng mabuti yung mga shelves dyan. At sinimulan na namin ni Mrs. na maglipat ng mga paninda kahit na may mga bumibili. Niya habang kami naglilipat dyan, ay may mga bumibili pa kaya hindi kami makatapos-tapos agad sa aming paglilipat. Ito po pala yung tindahan namin dito lang sa may bintana ng aming sala. Ayan, kung makikita nyo talagang patong-patong yung mga paninda. At saka hindi nakikita yung ibang mga paninda ng mga bumibili kasi nga nahaharangan ng pader kasi maliit lang talaga yung bintana. Bintana lang kasi talaga yan ng aming sala. Kaya naman talagang hindi ako nagdalawang isip para ilipat or gawing tindahan yung aming grahe kasi dito bukod sa hindi makita yung ating mga paninda masikip, mahirap gumalaw, talaga naman ang init, tagak-takan ng pawis pagka ako nag-ayos dyan ng aming mga paninda. At bago ko naman po ginawa yung pagpaparenovate ng aming grahe para gawing tindahan ay nag-manage din muna ako ng ilang buwan dito, halos mga 3 buwan ko din minanage itong tindahan namin. At sa aking 3 buwan na pagmamanage po nitong tindahan namin, napansin ko naman na talagang medyo mabenta yung aking mga tinda talaga. Napapansin ko halos bumibenta talaga ng maayos. Kasi kompleto naman niya kami. Sabi ko, lalo na siguro to kung sa maayos na pwesto. Kaya talagang hindi ako nagdalawang isip na ipagawa sa grahe namin or ilipat yung mga paninda namin doon. At saka sinabi ko rin sa sarili ko na andito rin naman lang ako sa bahay at ito nga yung pinagkakaabalahan ko, bakit hindi ko pa talaga itodo or gawin ng maayos yung tindahan para yung mga customer natin ay madalian sa pamimili nila at kitang-kita kung ano ba yung mga nilalaman ng ating mga paninda. Inilagay ko rin sa sarili ko na halimbawa ako yung customer at bumibili sa ganitong klase ng tindahan, di ba parang ang hirap bumili, hindi mo alam kung ano yung mga laman ng tindahan na ito or kung meron ba sila, kaya laging nagtatanong ang mga customer sa amin kung meron bang ganito, meron bang ganyan. Yung ganun lang lagi sila tanong ng tanong, kaya talagang nakakahiya din minsan. Tapos ayun nga, napansin ko rin na siyempre hindi naman niya nilakita lahat yung mga paninda. Napapansin ko yung iba talagang hindi bumibili at lumalampas at doon sa kabilang tindahan sila namimili. Kumbaga yung mga regular na suki lang namin talaga, yung mga bumibili na alam na kami merong ganung mga items, kahit na hindi nila itanong, sasabihin lang nila pabili ng ganito ay iaabot na lang namin. Pero yung mga dumadaan lang na hindi taga rito ay hindi sila nagtatanong or naiilan silang lumapit para magtanong kung meron bang ganitong item na kailangan nila. At ngayon ko rin napansin na pag pala talaga yung pwesto ng tindahan mo medyo maliit or hindi makita yung mga paninda, kukunti talaga yung magiging benta mo. At pero siyempre kailangan yung ating presyo ng ating mga paninda ay tama lamang,
hindi masyadong mataas at hindi rin naman sobrang baba, baka ikaw ay lugi na. At ito nga po si Mrs. ay nagsasalangsang na ng mga dilata dito sa mga estante na ito na pinagawa natin. Halos 3 estante din yung pinagawa natin kasi hindi naman ganun kalaki yung ating pwesto na ito. At ito nga isang garahe lamang ng ating Mirage na GLX. Dahil nga po ilang araw din kami naghintay dyan para matapos, kaya naman po talagang excited na kami magtinda dyan at ilipat yung aming mga paninda. Kaya naman kahit hating gabi na talagang hindi na kami nagpaawat upang ilipat namin yung mga paninda namin dyan. Sabi namin para kinabukasan ay dito na tayo magsisimula at dito na natin bubuksan yung ating tindahan. Kaya naman talagang pinilit namin matapos ito ngayong gabing ito na mailipat lahat ng mga paninda namin para bukas eto na, panibagong pwesto na at malalaman natin kung ano ba talaga ang kagandahan ng ganitong pwesto sa ating tindahan. Kami po ay first time lang din magtindahan mag-asawa, pero nauna si Mrs. sa ako magtindahan nung ako'y wala pa at nasa ibang bansa ako. Kami dati naman ay may tindahan din sa bahay pero si nanay ko yung nag-manage. Kaya naman ako ay first time ko nag-manage nito at ganito pala po kaya ang pakaramdam na may tindahan. Ang nakakatuwa lang at minsan ay talaga nakakapagod din kasi halos talagang ikaw lahat ang mamimili, mapwera sa online kapag wala namang available sa online. Siyempre talagang ikaw ang tatakbo sa mga pamilihan kasi mas maganda pumunta pag ikaw ay pupunta sa mismong pamilihan. Mapipili mo or makikita mo talaga yung mismong paninda, hindi kagaya ng sa mga online na minsan ay darating sa iyo may mga problema yung mga item gaya ng mga pisa, butas, mga ganyan at kung ano-ano pa po. Madami din naman tayong item na binibili sa online kasi nga mahirap din naman mamili, mabigat, tapos iabala, tapos talagang gastos pa sa pamasahe or sa gas ng ating sasakyan. Kaya naman pinipili ko rin yung mga bibilin ko sa online. Siyempre pagka mataas sa online, hindi ko na rin binibili at sabi ko doon na lang sa grocery at mas makakamura ako. Siyempre kailangan din natin pumili ng mura or mababang puhunan lamang para pag binenta natin, hindi rin ganun kataas ang patong natin. Kasi pagka nalaman ng mga customer natin na sobrang taas ng ating mga paninda, walang lalapit at walang bibili sa atin. Ayun din niya isa kong nalaman ngayong ako may tindahan na yung humanap ng mga murang paninda na sa gayon ay maibenta rin lang din ng mura at hindi mataas na presyo kasi talagang iiwanan ka or hindi ka lalapitan ng mga mamimili kapag ang paninda mo ay mataas kasi lalo na pag may mga katabi kang mga ibang tindahan din, tatanungin nila bakit dun or sasabihin nila na bakit dun sa kabila ganito lang ang presyo. Siyempre di ba nakakahiya din kapag malayo ang diferensya ng presyo ng tindahan sa kabila at ng mga paninda mo. Mga 5 months na rin pala ako nagmamanage nitong tindahan namin. Dati kasi nung bagong dating ako ay hindi ko masyadong pinapansin itong tindahan namin. Kumbaga pa tingin-tingin lang ako, pa silip-silip. At yung biyanan ko yung nagtitinda dito. Ako'y namimili lamang. Pero nung ang biyanan ko ay umalis at meron nahanap na trabaho, ako na talagang tumutok at nagmanage. Kala ko dati ang pagmamanage nitong tindahan ay napakadali lang at easy lang. Nabibili ka lamang ng mga paninda tapos lalagyan mo ng mga tamang presyo tapos ibebenta mo na pala. Hindi pala ganon. Sa 5 buwan na pagmamanage ko dito sa tindahan namin ay hindi rin pala basta-basta kako. Kala ko nung una madali lang ang magmanage ng tindahan. Nabibili ka lamang ng mga paninda mo at lalagyan mo ng presyo at tapos ibebenta mo na. Hindi pala ganon basta-basta. Madami ka rin palang dapat i-apply sa sarili mo kapag ganitong ikaw ay may tindahan. Isa na rito yung palabati, palangiti at palabiro ka sa iyong mga customer. Mas maganda yung binibiro mo yung mga customer mo, lalo na yung mga bata, para mas lalong lapit-lapitan ka ng mga ito. Yung bantipong kinuklose mo sila habang bumibili, binibiro mo sila, ganyan. Pero wag naman yung mapipikon, yung tamang biro lang. Panigurado, babalik-balikan ka ng mga yan. Tapos isa pa, yung dapat maayos yung salangsan ng iyong mga paninda, nakasama-sama yung magkakaklase, magkakauri, pagkain sa pagkain, at saka yung mga sabon sa sabon. Tapos yung dapat maaga rin tayong nag-o-open ng tindahan natin. Mas gusto ng mga customer yung mga maaga ang nagbubukas kasi pag alam nila ikaw ay maaga lagi nagbubukas, tingnan mo yan araw-araw, pupuntahan ka niyan kapag alam nila bukas ka na ng ganong oras.
At ayan po, dumadami na yung mga nasasalangsang namin o na ililipat namin mga paninda. Mga depote na lang, mga condiments ang nililipat namin ngayon. Ako'y nandun sa kabila at hakot ako ng hakot. Si Mrs. naman yung nagsasalangsang dyan. Ayan si Mrs. kitang-kita nyo, bagong ligo yan. Pero tingnan nyo maya-maya, ang itsura niyan, hagad na yan dyan at pawis na pawis. Kasi ang init, daing siya dyan sa akin sa paglilipat na yan. Buti na nga lang ako yung humahakot ng mga paninda mula doon sa amin dating pwesto ng tindahan, Paparian. Siya lamang yung nagsasalangsang. Hindi pala din basta-basta maglipat ng ganitong mga paninda. At ayan, kita nyo naman talagang yuko dito, yuko doon, tuwa dito, tuwa doon, at salangsang dito, salangsang doon ng mga paninda. Talaga naman kita nyo, may nakakapagod naman talaga yan. Pero sabi nga namin sa aming sarili, mag-asawa habang naglilipat yan, tapusin natin at ilipat natin lahat itong mga paninda na ito para bukas ay dito na tayo mag-o-open at magsisimula pagbukas natin sa umaga. Kaya naman hayun niya, talagang pinilit namin, kaya kahit hating gabi na talaga, mga 11 PM na yan ng gabi, wala na halos mga tao na bumibili. Kaya naman talaga nagdire-diretso na kami sa paglilipat dyan at halos niya matapos-tapos namin ay 1:00 na ng umaga. At ito, umaga na nga po, ito na ang itsura ng aming bagong tindahan niya. Yun, wow, nakaka-proud naman po. Sobrang saya ko dyan na makita ko na ganito ang itsura ngayon ng tindahan namin. Kasi dati isang maliit na bintana lamang na doon na hindi mo makita yung mga paninda namin. Kaya naman talaga nakakatuwa or napakasarap sa pakiramdam. Sobrang saya ko na ganito na yung klase ng tindahan namin ngayon. Ayan na, kitang-kita na talaga yung mga item ng mga bibili. Lalo na pag binuksan natin yung bintana, kitang-kita yung mga ating paninda sa loob. Ayan ang itsura po niya sa loob. Oh, wow, sobrang saya. Pasensya na muna kayo sa iba at hindi pa talaga totally or finally na maayos yung salangsang dyan. Kumbaga, pansamantalan lang muna yung mga pwesto ng iba dyan. Kasi nga ay medyo late na kami natapos. Ayan na guys, ang itsura ng dati nating grahe, tindahan na. At sa loob ito, ganito ang salangsang. Pasensya nyo na muna yung ibang item at hindi pa talaga finally na totally dyan talaga ang pwesto nila. Ayan nakakatuwa lang talaga. Mas gaganahan ako nitong magtinda pag ganito yung aking pwesto. Kitang-kita ko yung mga kukuhanin ko at maluwag. Ayan nga, dito na rin po ako nag-agahan kasi yung aming kusina ay medyo malayo. Pag may bumili, mahirap, malayo ako, iikot pa, nakapagod kaya. Dito na ako inabutan ni Mrs. nung agahan ko. Ayan smile na smile ako dyan. Tuwan-tuwa ako dyan pagka may nabili kasi ang ganda na ng ating tindahan. Ang pwesto natin ay maluwag na. Hindi na mainit kagaya ng doon sa may sala sa ating dating tindahan. Kaya thank you Lord at nakagawa kami ng ganito. Salamat po sa inyong lahat.